Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kababayan. Up Batangas po. Usapang ngayon naman tayo ay dako muli sa usapang pangkapayapaan at usapang pangkalusugan. Siyempre, gaya ng dati, kasama natin ang 748 Combat Group na inire-represent ni Lieutenant Maripet Tikman. Batiin mo ang ating mga kababayan. Binabati ko po na isang magandang gabi ang lahat ng mga taga-subaybay ng Up Batangas. At sana po ay lahat po tayo ay may matutunan sa ating magiging usapan ngayon. At ang incoming president po ng Rotary Club of Lipa South, kasama na rin po dito. Kaya yung ating in-invite na Pangulo ay yung incoming president ay nagkataon siya ang babae. At this is also in celebration of the Women's Month, which is March. Si President-elect, incoming President Jane Murillo. Magandang gabi sa mga manonood. Naway kapulutan natin ng aral ang bawat ipapahayag at isasagot sa atin ni Doktor. Siyempre, ang atin pong presidente ng Batangas and Calabarzon Egg Producers Association, si Dr. Jess Medina. Magandang gabi po at Batangas Egg Producers po. At sa ngalan po ng ating mga kasama, si Ginoong Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South din at sa Batangas Chamber of Commerce, si Caped Calao na mayroon special na pinuntahan sa ngayon ng Batangas Chamber of Commerce. Mga kababayan, dito po sa atin sa Santo Tomas, sa Tanawan, sa Malvar, at dito sa Lipa, sa Rosario, at saan man po kayong lugar nandoon, kami ay bumabati muli sa inyo. Siyempre, ang ating panauhin ngayon ay ang ang ating mga kasama sa Lipa City Medical Society, bahagi ng ating kasunduan ng ating pakikipagkaisa sa medical community, na magbabahagi ng kanilang expertise tungkol sa kalusugan ng ating mga kababayan. At siyempre, tinawagan kong kasagpi ang ating dating Assistant Secretary ng Lipa City Medical Society at siyang sekreto, isa sa main na sekreto ng Lipa City Medical Society kung bakit marami tayong nahakot na award nitong nagdaang panahon, Dr. Roy. Si Dr. Zillian Andal, isang internist po at saka ngayon ay nasa sa training ng hematology. Dr. Zillian Andal. Magandang araw po sa inyong lahat at sa tulong po ng lagi pong sa tulong pa rin po ng APAB Batangas at in cooperation po sa Lipa City Medical Society, sana po is lagi pa rin po kaming makatulong po para po sa inyong lahat. Siyempre, si Dr. Zillian Andal ay kaya inusap kong mapunta rito ay para tulungan ang ating at ipakilala ang ating panauhin na siyempre siya po ang espesyalista nating pinakiusapan ngayon for this month, which is Colon Cancer Awareness Month. Dr. Zillian, ipakilala mo muna ang ating bisita. So, ang ating pong guest po ngayon ay kilalang-kilala po natin. A little background lang po, nagtapos po siya ng medicine sa University of Santo Tomas at doon din po niya tinapos ang kanyang residency training ng internal medicine sa University of Santo Tomas at doon din niya po tinapos ang kanyang subspecialty training sa gastroenterology. Siya po ay miyembro ng Philippine Society of Gastroenterology at Philippine Society of Digestive Endoscopy. I-explain niya po mamaya kung paano po makakatulong yun sa atin. At siya po ngayon ang outgoing president po ng ating Lipa City Medical Society at ang incoming or ang president-elect ng Philippine College of Physicians ng Southern Luzon. So, siya po ang isa sa mga very active consultants ng Section of Gastroenterology ng St. Francis Cabrini at ng Mary Mediatrics Medical Center. Ang ating pong president ng Lipa City Medical Society, si Dr. Roy Gonzales. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tito Ding, Dr. Jess, Ma'am Jane, Ma'am, Senator Portiet, at saka sa lahat po ng ating mga nanonood ngayong gabi. Gaya na sinabi ni Tito Ding, ito po ay pangako o kaya ay
pagkasunduan ng Lipa City Medical Society at ng APAP Batangas na kami po ay at least once a month ay magdadala ng isang espesyalista. Nagkataon lamang po na ngayon ay Colon Cancer Awareness Month. Kaya ako'y nagpresenta na ulit na ako po paparito. Kasama na rin po ng pagbibigay ng updates, maya-maya kaunti, sa mga activities po ng Lipa City Medical Society sa darating na panahon. Okay. Sa aking last, ika nga po, Tito Ding, ay last phase ng aking termino bilang presidente ng Lipa City Medical Society. So, talaga binabati ka muna namin, Dr. Roy, sapagkat ikaw ay nasa home stretch ng iyong presidency ng Lipa City Medical Society. At nais kong batiin din sa pagkakataong ito ang susunod na presidente na isang babae naman din, si Dr. Myla Napisa. At sa isang araw ay ating makakasama rin siya dito at ipagpapatuloy natin ang ating pakikipag-usap sa ating mga espesyalistang mga doktor ng Lipa City Medical Society. Dr. Roy, ano nga ba itong, una muna siguro, ano nga ba itong colon? At ano ba ang importansya nito? Well, ito pong, ngayon po ay ayon sa kalendaryo ng Department of Health, ngayon po ang tinatawag na Colon Cancer Awareness Month. Ang colon ay tinatawag natin large colon or large intestine o yung malaking bituka natin, which is napaka-importante kasi po among the gastrointestinal tract, ito po ay ito po yung site na pwede pagmulan ng bukol sa bituka, Tito Ding, yung tinatawag natin na colon cancer. Madami naman pong bilang review, tayo po ay nag-uumpisa ang ating gastrointestinal tract sa bibig hanggang doon sa ating pasubali, doon sa ating puwitan, yung pinaka-exit natin. And somewhere din po sa bandang gilid, doon po dadaan yung ating large intestine. So kapag po nagawa ng ating pagkain, doon po dumadaan yung dumi natin sa nagko-contract po. So doon po ay sa colon, doon po, kaya tayo importante doon kasi very common na po ngayon ang bukol sa bituka. Opo. So, dahil sa gamit na gamit, sapagkat ito ang huling daan ng bahagi ng ating pagkain na hindi naubos o hindi na-absorb ng ating katawan, ng ating digestive system, ay masyadong malaki ang trabaho niya. Mga solids ng ating pagkain ay naiiwan dito. Tama po yung Tito Ding. So, base kapag po yung pagkain natin, lahat po ng dumi. Wala namang natitirang pagkain sa ating binubong o stomach. Sa small intestine po ginagawa yung dumi. Pero lahat po yan pupunta sa colon. So, in a matter of at least allowance po natin ay mga 1 to 2 days or hanggang 3 na yung pong dumi na dapat nating namamanufacture ika nga ay dapat na ilalabas. Well, it's a continuous process so may natitira po diyan. So, ganun na lang po, gaya nga po ng sinabi nyo, yun po yung tinatawag ng gamit na gamit talaga yung colon because it contracts continuously to excrete all those waste products po. So, pwede po ba nang ipaliwanag ninyo sa amin itong colon cancer at bakit kailangang mayroong colon cancer awareness month? Yes. Okay, so kasi nga po, gaya ng ibang cancer, medyo na itong colon kasi po, itong colon cancer, ito po ay isa sa mga bukol na tinatawag na quote-unquote po na tinatawag na preventable. So, paano po na-prevent ito? Kasi po, ang bukol sa colon, hindi naman po nag-uumpisang bukol agad. Ito ay nag-uumpisa na tinatawag natin na polyp. Itong polyp ay parang nag-uumpisang tagihawat. So, yung sinasabi ng mga ibang tao, yung ating mga na kaalaman na stage 4 agad, bukol agad. Hindi naman ho yan pagkali nakabarado agad yan. Yun po yung nag-uumpisa na tinatawag nating polyp. Na ito yung pwedeng simula pagkabata ay meron na. So, nag-umpisa po yan as polyp, ito parang tagihawat o kuntil na laman hanggang sa utay-utay, unti-unti, through the years, ay palaki po ng palaki. Hindi po lahat, ngayon, yung polyp na yan, hindi po lahat ng tinatawag nating polyp ay nagiging cancerous. Nga lamang po, ang itsura noon sa colon, iisa itsura, parang laman lamang po yung polyp. So, kaya po ngayon, may mga paraan na po kasi para makita. Kung kayo po ba'y merong polyp. So kapag ka po yung, nahuli natin, nakita natin, yun ay polyp pa lamang, ay ito po yung natatanggal. Okay? At malalaman kung yung polyp po na yun ay tinatawag na cancerous o hindi. So,
Actually, mga 20-25% lang po ng mga polyp ay cancerous. Kalimitan po hindi naman. Kaya lang halos sa umpisa po, iisa itsura nila. So, bale, magbabase po tayo sa tinatawag na mga risk factors. Doon po papasok yung tinatawag nating awareness. Siguro Dr. Jess, si Dr. Jess po ay doktor ng mga hayop. Kaya marami po siyang naiintindihan tungkol dito sa ating, siyempre, tungkol sa pagiging doktor ng tao. Ikaw na nga ang magtanong kay Dr. Roy. Marami ka pang itatanong. Doc Roy, gaano po, sinasabi niyo nga kanina na nagiging polyp siya. Ano ho ang kaibahan ng polyp at nodule? Opo. Well, anyway, bago po natin sagutin Tito Jess, para po meron tayong tinatawag na continuity, siguro alam na alam ni Z, yung tinatawag na mga risk factors para, o kaya yung tinatawag na predisposition para po tayo doon muna tayo sa congenital at saka yung mga risk factors. Z? Ito po binibigla ko si Z. Usually po, kapag po may mga history po na nung kabataan na nagkakaroon po ng maraming polyps po ng bata, binabantayan na po yan sa as they age na kung nagkakaroon po ng pagdami or nababiopsy na din po yan habang bata pa. Kung nagkakaroon po ng pamumutla, lalo na po kung nagiging mapula or may dugo po sa dumi, yun po ay binabantayan or pinapatingnan na po agad or pinapakita. Kung nagkakaroon po ng pag-iba, yung pong pattern ng inyong pagdumi, pwede pong sobrang hirap ng pagdumi o kaya parang biglang madalas na sobrang mabilis or parang nagda-diarrhea ang pagdumi na may kasama pong ibang simptomas tulad po ng parang madalas na pamumutla, namamayat, or nanghihina ang katawan, nagkakaroon na po tayo ng suspetsya na baka po may problema tayo sa tiyan. So, gaya po sinabi ni Dr. Z, importante po yung tinatawag nating history or clinical profile po ng isang pasyente. Kasi po, Doc Jess, hindi po natin nakikita panlabas, hindi natin naaamoy at nakakapayang polyp. So, umaasa po tayo doon sa tinatawag nating clinical profile. So, ano po yung mga clinical profile? Number 1 po, yung pong family history. Ibig sabihin, kung kayo po ay may mga kamag-anak, lalo't first degree relative ng cancer of any kind, breast, colon, lung, liver, kahit po anong cancer, ibig sabihin po nandun kayo sa kategorya ng tinatawag na positive family history for cancer formation. So, isa po yun. Ikalwa, syempre, hindi natin malalaman. Ang kalimitan pong yan pong polyp na yan, meron po minsan nagdudugo po sila. Okay, so ang common po na reklamo ng mga pasyente ay yung pagdumi ng may dugo, okay. Lalo't kung ang dugo ay sariwa, okay. Isa pa po, so pag sa polyp po, Doc Jess, napakahirap nga ng so usually, ang amin pong yung tinatawag po naming surveillance, okay. So, halimbawa po, ang isang pasyente, tsaka yung edad po, halimbawa isang pasyente ay 40 years old and above, tapos, may bisyo, naninigarilyo, malakas uminom, mahilig po sa mga karne at saka yung mga bilange, yung mga sinasabi yung salitre, yung isa po ito para kasi po added workload po ito sa colon kasi kaya sabi nila isa din po sa indirect factors ng colon cancer formation at tapos may kapatid, nanay, tatay na nagkameron po ng history ng cancer. Then ito po yung dumating po, doktor, ako'y kabag. Ang aking pong pagdumi hindi araw-araw. Minsan inabot 3 araw. Minsan naman po'y parang biglang nagtutubig yung aking dumi o nag-LBM po ako. Lalo't-lalo na, doktor, minsan po'y may dugo. Okay, yun po ang talagang napaka-direct, halos po'y napaka-anong kondisyones para ikangay mag-surveillance po tayo. At may mga paraan po, ngayon kaming ino-offer para kailangan po makita. Lalo't kung nag-uumpisa pa lamang, wala namang naramdaman, yun nga lang, may kabag lamang, dumudumi na may dugo. So, hindi po natin makakapa sa sa tiyan at saka yung itsura po hindi nun. So, napaka-importante po ng tinatawag natin na clinical profile ng pasyente. Okay. Ano po yung, sabi nyo nga, chemical, profile? Apo, klinika po yun. Pwede bang mag-cite kayo ng profile na yun? Yun po. Halimbawa nga po, basta 40 years old and above, may history, ng pagdumi ng irregular o kaya dumudumi ng may dugo. Tapos, may kamag-anak, first degree relative na meron din cancer.
So yun, ika nga, mas ano tayo na hindi pwedeng basta reseta lang muna tayo. Ang ating sabi, siguraduhin natin walang problema yung bituka mo. Ngayon, doon po papasok na yung Doc Jess, yung aming mga tinatawag na pinag-trainingan namin sa gastroenterology, yung paggamit po ng mga instrumento o tinatawag nating ancillary procedures para po makita. Kasi nga po, hindi ito basta-basta nakakapao, nakikita agad-agad unless pangita na. Abawa, pangita na pong bumabara, ay hindi na nakakadumi yun. Hirap na hirap ng dumumi. Pangita ng nangangayayat ng hindi may paliwanag. So, yung pong weight loss na hindi may paliwanag. Kahit anong napakasarap ng ulam, hindi makakain. Ayan po yung simptomas na ng cancer. So, ayaw po natin umabot tayo sa gano'n na pangitang-pangita na kilis na, kitawag natin kilis na, matindi na weight na. So, medyo ano na tayo doon. So, doon po, kaya ang emphasis po natin ay doon sa mga 40 and above, may history po ng tinatawag ng rectal bleeding, may history po ng pagdumi ng hindi regular. Ibig sabihin, minsan ay nagtatay, minsan ay constipated na tinatawag, nagtitibi. At kapag ka po may family history, kaya nga first degree relative na nasabing nagka-cancer sa breast, sa lungs, sa liver, yung bone, lahat po yan, ay makakasama na po kayo dun sa tinatawag na high risk category. So, kahit po kayo pogi pa, 40 years old, meron po kaming mga i-recommendang mga procedure, ika nga po, or ancillary procedures na gagawin po para ma-detect kung ano po. Yun po ating ano yun na baka po makita yung polyp formation pala. Ay, Doc, ano ang kaibahan ng nodule and polyp? Ay, well, kasi po yung polyp talaga ay very unique sa colon. Ano po, actually, hindi na po natin kaagad-agad. Yung pong pagbukol ng maliit, nodule po ang tawag natin doon. Kaya lang po yung polyp kasi, para bang, ang itsura kasi po parang cherry na may tangkay, kalimitan po yung gano'n. Kaya yung po tatawag na polyp. Kung tayo bakit natin minsan tayo may kuntil dito? Ang tawag dito ay polyp din eh. Sa ilong po, meron tayo minsan mga nasal polyp na tatawag. Ang polyp po kasi, ibig sabihin may tangkay. Pag nodule po, bukol agad na umuumbok. Ang nodule nga lamang po ay maliit. Hindi po yung, pag tinawag pong mass, mas malaki na po. Ano ba ang delineation ng nodule sa mass? Yung size, it's 2 centimeters. So pagka sinukat natin, less than 2 cm yung bukol na maliit, nodule pa po siya. So, ibig ko sabihin, pag nodule, huwag mo nakakabahan. Pag polyp, kakabahan na. Well, hindi naman po, Doc Jess. Ang ano natin kasi nga po, well, basically po, sa colon kasi, ang pinag-uumpisahan ng nodule din, or is polyps po. Medyo unique po ang classification ng polyp at nodule sa colon. Ano po pagka yung sinilip namin, kasi po pagka yung napaka-importante ng size at saka yung itsura. Meron po kasi may tangkay, meron ba walang tangkay. Pag walang tangkay, diretso po tawag namin yung nodule. Pag meron nakita ko yung parang tangkay, yun po ay polyp. Pagka ho yung ako ho, athletic ako eh. Pagka athletic, ako ho, sa akin ho, aking pakiramdam, pag athletic ka, very normal yung pagdumi o whatever. Kasi pag time na hindi ako nagiging active as athletic, nag-iiba ho yung sistema. Minsan tanghali, minsan hapon. Pero pag athletiko ako, very normal sa akin yung umaga. Ano ho yung inyong masasuggest na, kasi sabi nga ho, pagka umiinom ka ng alak, nag-iiba po ang sistema nyo eh. Nagdi-dehydrate. So, akala, kumbaga sa umiinom ka ng beer, pero nagdi-dehydrate ka, minsan sa hapon ka na dumudumi. Yung una, yung
tinatawag natin ang pattern ng ating paglabas o tinatawag na number 2, yung pagdumi. Okay. Tayo po ay allowed ng around 1 to 2. Parang wala naman nagtutulak ng ating dumi sa colon. Kung hindi, ito po ay gawa ng pag-contract o kaya paggalaw ng bituka. Tinatawag na synchronous contraction ng bituka. Pababa po yun hanggang sa may labas at may dagis natin. Ano po? So, usually po, pagka habang tayo tumatanda, okay, may mga kondisyonis po na bumabagal yung tinatawag na contraction, colonic contraction. Number 1 nandito ang pag-edad. Medyo mahirapan tayong baliktarin yun. So, again, 50 na ba, once na kayo po senior citizen na, para din yung bumabagal din, pati pag-contract po ng colon, okay. Meron din po naman, halimbawa po, meron po kayong diabetes. Okay. So, yan po, isa po yan sa mga factor. Mas kabagin po, mas hirap dumumi ang mga diabetic. Ano po? At iba po nga sakit, lalo kung may sakit ka sa puso, may tatawag po, may sakit ka sa kidney, minsan po naapektuhan yung paggalaw ng maganda ng ating colon. At lastly, meron naman na tinatawag po nating functional constipation or wala lang, malas mo lamang, hindi gumagalaw kahit bata ka pa, ay tibihin na o kaya ay constipated na. Yung bata pa lang, hirap na silang dumi. Ito po yung tinatawag, wala naman silang bukol, hindi pa sila matanda, walang ibang sakit, mabagal lamang po yung pag-contract ika nga ng colon. Yun po ang tinatawag natin na functional constipation. Okay, so in relation to activity, definitely po, kapag po isang tao ay active, usually parang sumasama yung colon na gumagalaw din ng maganda. Mapansin nyo pag kayo may sakit, okay, na ospital, hirap dumumi ang mga tao kasi po nakahiga lang tao. Yung mga bagong opera, hirap po silang, dahil po, yung tatawag nating stasis o yung inactivity, medyo gumaano rin po yung, So, nakakatulong po talaga na kayo po athletic, mas maganda ang contraction. So, Doc Roy, would you suggest na, kasi meron na iinom ngayon yung herbal tea na parang mabilis mag-contract yung bituka mo. Okay pa ba yan? Hindi ko lang matandaan yung pangalan. Ang po kasi, ang prinsipyo po natin ay, ngayon, hindi ho porke nagko-contract ang ating bituka ay gaganda ng ating pagdumi. Okay? Meron po mga factor para mas madaling mailabas yung dumi. So, ano po ang pinakamadaling mga factor para kailangan po ang ating dumi ay palakihin natin, paalsahin natin. So, nagpapaalsa na? Kung mapapansin po natin, pasintabi na ulit sa mga maghahapunan ngayon, kapag ka po tayo naupo, tuwing umaga, yung tinatawag natin ating daily routine, ay pagka po tayo, ang sarap ng ating upo, ang sarap ng ating kuwan, mapapansin po yung ang ating mga dumigat kalalaki. Sinlaki ng ating microphone, di ba? Pero kung kayo naman minsan naman, hirap na hirap kayo talaga, nagkandadag-is na tayo, makita 3 piraso, ganito lang po kaliliit. So, isa po yun sa factor na nahihirapan ng colon. So, ang number 1 po dyan, bukod doon sa contraction, kinakailangan po ang ating dumi ay mapaalsa natin. Ano po nagpapaalsa ng dumi? Fiber. Okay. So, ano po ang natural fiber? Siyempre, yung pong leafy vegetables, number 1 po yan. Sa prutas, yung may mga strands of fiber, pinya, mangga, yan na may mga pakwan, yan na may mga... Pero, ang saging, ang apple, yan po yung ikangay tatawid, nagpapatigas ng dumi naman yan. So, iingat din po sa yung nilupak, ay pagka nakadami ka nilupak, ay pag-ita, so, medyo mabigat, tawag natin mabigat sa tiyan, Tapos, ang papaya naman, ay bukod sa ito ay talaga nagpapalambot dahil malambot po siya, nagpapalambot po ng dumi. So, nakakatulong din siyang mailabas ng maganda yung ating dumi. So, fiber po. With regards to the tea, basically po, tea is very good as a cleanser. Kasi tubig nga lang po, maganda ng natin. What more kung meron pang tea? It just so happens the usual tea naman na herbal teas are good naman po. Wala namang, ang problema lamang, yung iba po ay nakiklaim na ito po ay medicinal. Again, lagi po titingnan natin, ang ating pong yung mga teas at saka yung mga supplements ay nakalagay po sa likod ay
no therapeutic value. So ito po ay food supplement. So kung kapag ka po kayo umiinom ng supplement, gumaganda ang pagdumi ninyo, well and good, very good. Wala po kaming problema doon. Doktor, kanina may nabanggit ka yung nodule at saka polyp. Tapos may nakita pa rin ako doon sa isang chart, yung colitis naman. Ano naman yung opo, colitis? okay. Yung po colitis, ang ano po noon, ang ibig sabihin po ni pamamaga. Okay, so kapag basically po, pag tayo nag-ALBM, naglulus bowel ng tatae, kalimitan po yung namamaga ang bituka natin. So hindi po nangangahulugan na namamaga ay bukol na o organ. So yun po yung minsan mamumula lamang. Yun po yung tatawag na colitis pagka po sinilip namin. Colitis po ang tawag doon. Yung simpleng pamamaga gawa ng infeksyon ay gastroenteritis naman. Yung po colitis ay general term po ng pamamaga ng bituka. So, itong mga ito ay maaaring sintomas na dapat ay asikasuhin sapagkat maaaring mag-lead sa pagiging colon cancer. Okay. Hindi naman po lahat yun ay magiging cancer. Ang problema lamang po, halos minsan, pare-pareho sila ng simptomas. Ayan, ang hirap po ng colon cancer. Wala pong direktang, bawa, dumi ka na may dugo. Masasabi namin kaagad-agad, ay, may cancer ka. Hindi po yun. Okay. Bawa, lagi ka nagdadiarrhea, nagkukulitis o naggagastroenteritis, hindi agad namin masasabi po, Tito Ding, na kayo po ay may cancer agad. Dahil naandun pa po yung mas common na remember po, ang cancer sa ay around 5 to 10% lamang naman ang lahat ng sakit ng ating colon. Kaya lamang ay siyang napapag-usapan dahil magiging sikat kayo dahil patay na kayo kinabukasan. Talaga pag-uusapan po kayo. Pero nandun pa naman yung ating simpleng gastroenteritis, yung ating pagtatae, whether ito po ay simple food poisoning, simple infection of our gastrointestinal tract, or nandun din naman yung kung colitis po na pamamaga na hindi naman po ito or infectious. Bawa yung amoebiasis. Opo. Yun po, pwede po kayong dumumi rin ng may dugo. Magtataidid po kayo doon. Hindi rin kayo makakakain. Pero kayo po may lagnat. Tsaka, mabilisan po yun. So, isa po yan po yung mga ilan lamang sa actually mas common na mga simptomas na madali pong nagagamot. Nga lamang po, tayo po ay mas ikay o mas aware o mas stricto sa pag-screen ng mga pasyente na meron po natawag na risk factor. Gaya po ng sinabi namin ni Izzy kanina, kapag ka po kayo above 40 years old at kayo po'y dumumi ng may dugo, lalo na pa at kayo ay hindi makadumi ng maayos at may family history ng cancer of any kind, okay, or meron po kayong bisyo, smoking and alcohol at hindi may pangayayat, baka po kayo ay baka po isa kayo doon sa mga pwede tubuan ng bukol. Bago ko ibigay yung aking huling tanong sa topic na ito, ano naman ang relasyon noong mga hemorrhoid dito sa pamilyang ito ng mga bukol na pinag-uusapan natin sa bituka? Opo, napakagandang tanong po yan dahil sabi ko nga, lalo na yung pagdumi ng may dugo. Okay. Hindi po lahat ng dumudumi ng dugo ay cancer agad. Mas malimit pa po, okay, 60% to 70% po ng dumudumi ng may dugot sa sariwa ay gawa po ito ng almoranas. Okay. Iba po ang gamutan ng almoranas sa bukol. Wala na po namamatay sa almoranas ngayon. Okay. Naiiyamot lang at dumudumi sila ng may dugo. Okay, masakit. Tsaka hindi mapakali. Very uncomfortable kasi siya. Okay. Kaya lang, ang polyp po, dudugo rin. Sapit din po ang labas noon. Sariwa din minsan ay dinudugo. So, hindi po natin malaman unless, silipin natin. So, yun po pinagkaiba nung natin. So, ang hemorrhoids po ay siya po actually yung pinaka-common cause ng rectal bleeding. More than Kaya lang po, hindi natin masasabi. So, kailangan po masiguro na ito po ay talagang almoranas lamang o napunit lamang yung pinakapuwitan pag matigas po ang ating dumi. Minsan po tayo pagka nahirapan dumimit, nagkandadagis-dagis ang kasunod na may dugo na. Minsan po kasi sa higpit po kasi nagdudugo po paminsan-minsan. So, yun po ang mga natin na
kailangan po natin tinatawag na, meron po tayong tinatawag na, dadating na po tayo yung pong aming ino-offer na mga ancillary procedures po na ating gagawin. Number 1 po yung colonoscopy. Okay. Kung saan ikaw ay isang eksperto. Yes, sir. Opo. So, ito po ay, gaya kung sisi ay nag-special sa hematology. Okay, ito yung mga cancer sa dugo. Ako naman po ay nag-train bilang isang gastroenterologist. Kami po ni Z ay internist. No? So, nag-train po kami 3 taon para po yan sa pangkalahatang internal medicine diseases. Pero, kami po after 3 years makagraduate, pinapipili na po kami, pwede pa kami mag-ika nga ay magpakadalubasa sa isang tinatawag na division ng internal medicine. Siya po ay hematology napili. Ako naman po ay gastroenterology. Ang kakaibahan po namin, kami po ay nagtitrain para gumamit ng mga instrumento, ang tawag namin na scopes. Ano, yung po may camera sa dulo, mahabang ano po ito, host na may camera sa dulo. Sa colon po, basically, yung upper endoscope, po, yung gastroscope, ano po, at isa pang mas mahaba-haba, yung colonoscope po. Yan po ay, kami po ang nagpapasok niyan para makita. Okay, so makikita po namin through insertion of the scope po, makikita po namin kung ano yung nagiging dahilan. Pasimula po sa pinakabutas ng puwit hanggang sa pinakadulo po ng large intestine, yung tinatawag po nating cecum. So kami po ang gumagawa niyan, Tito Ding. Ay, Doktor, bago ko ibigay kay Jane, na dagdag lang, sabi mo may colonoscopy, parang mayroon pang yung isang procedure na parang x-ray ba yun o CT scan Yes, sir. or ano? Okay. Anong pagkakaiba ng dalawa na yun? Meron tayong, yung po colonoscopy, yung po yung direct visualization. Usually po, kapag ka dumudumi na may dugo, mas gusto natin kita agad. Okay. Kaya lang, halimbawa po, ang problema naman ng pasyente ay hirap lamang dumumi, walang hindi dumudugo. Pero hirap pong dumumi. O kaya laging may nararamdaman sa tiyan. Meron po tayong ibang mga, remember, ang colonoscopy po, kinakailangan patulugin ng pasyente, medyo invasive po ito. So, kailangan po ng tinatawag na clearance, nakakayanin yung procedure, at isisedate po ng kaunti. Kung ayaw po ng pasyente at hindi naman dumudumi ng dugo, meron po tayong ibang paraan. Okay. Yung po tinatawag na CT scan of the whole abdomen. Okay. So, yung po CT scan, ay ito po makikita rin lahat. Nga lamang, litrato lamang, CT scan po ito. Makikita na po kung may bukol. Pero kung yung sign ng pagdudugo, kung bukol, makikita lamang na gano'n. Pero hindi po makikita yung diretso, yung kung ano po yung pinanggagalingan ng dugo. Ano po. Noong unang panahon naman, nung panahon ng aming mga teacher, wala po yung CT scan, wala pang endoscopy noon. Meron po tayong tinatawag na X-ray. Yung po tinatawag natin barium enema. Wherein, yun po, yun to yung pinakaunang ginagawa nung kami maliliit. Nung po yung nagsisimula mag-training, ito lang po ang basis namin na X-ray po. Meron po nililinis ang bituka at may isinusumpin at kukunan po ng sunod-sunod na kuha ng shots, litrato. At pagka po makukumpleto po sa pamamagitan ng pagtingin sa mga plaka, makikita nyo na, basically malalaman po kung may bukol o wala. Yun po ang mga paraan natin. So, hindi po lahat naman ay colonoscopy lamang, CT scan, at meron po yung X-ray. Doc, ang magtatanong, nakatabi ko ang incoming president ng Rotary Club of Lipa South, si Miss Jane Murillo. Siya po ang may-ari dito sa atin sa Lipa ng MaxiCare. Ako naman po ay MaxiCare Agency for Southern Tagalog. So, medyo tayo, Doc. Pareho tayo ng concern. Ang concern natin is yung kalusugan or healthcare ng ating mga pasyente or ng ating mga kliyente. So ako ay concern lang sa mga kababaihan. So ngayon po kasi dahil panahon ng Women's Month, sineselebrate natin ang Women's Month, so marami na ngayong nauusong paraan ng pagpapaganda, pagpapapayat, pagpapasexy na ang nagsasuffer yung ating colon, kumbaga. Kasi marami akong nakilala, parang sabi ko, dun sa una yung nabanggit kanina, na kapag ka ikay pabaya sa mga kinakain, posible ka na magkaroon ng cancer. Na po, base dun sa inyong mga nasabi kanina. Pero meron din namang iba conscious sa kanilang health. Pero bakit dumadating yung pagkakataon na nagkakaroon din sila ng colon cancer kahit sila ay healthy living?
Like meron akong isang kilala na dahil concerned siya sa health niya, wala siyang kinakaing karne. Puro gulay, puro healthy food, puro prutas. Pero siya pa yung nabiktima ng colon. So, yun po yung aking tanong. Paano po kaya nangyayari yun? Gusto kong malaman, maging active or hindi active ba ang ating bituka, posible tayong magkaroon ng colon cancer. Yes, ma'am. Lahat po ng sinabi ninyo ay totoo. Okay. Ikaw na yung pinaka healthy living, high fiber diet, walang bisyo. Pero kung ang apelyido mo ay Kowangko, o kaya, dahil yung tinatawag natin na family history, like Cory ay hindi naman nasalba diyan. Kahit kay presidente, bakit nabiktima pa rin? Dahil sa apelyido nila. Dahil meron silang family history of cancer in the family. So, hindi po natin masisisi ang Panginoon bakit tayo binigyan yan. Pero, ang ano po natin, kaya doon po pumapasok, ma'am, yung tinatawag nating awareness or surveillance. Dahil po, ang like breast cancer sa women, kapag po yung tinakitang maliit pa lamang, ay natatanggal. At actually, napakaganda na po ng mga operasyon ngayon na hindi po natatanggal ang breast ng ating mga kababaihan. Basta po kaya po, gaya din po ng may breast awareness tayo, part ng Women's Month, Women's Month celebration, ay kung ang lalaki po ay may prostate cancer, ang babae naman po ay breast cancer. Common. Why are we talagang very diligent? Because ito po, colon, breast, lung, ito po, kapag ka nakuha mo yung risk factor at nakita mo maliliit pa lamang, ito po ay curable. Ang colon, basically, preventable. Bakit po preventable? Kasi pag nakuha mo poly pa lamang, hindi pa siya cancer. So, parang pinrevent mo na yung cancer formation. So, yun po ang sinasabi natin na wala tayong magagawa pagka kayo po'y apelyido ninyo ay tinatawag na meron kayong family history. Hindi naman po porke yung apelyido ninyo na ikamamatay ninyo. Kaya lamang, mas maano po na mas aware tayo because early on, kahit po simpleng simptomas pa lamang, mas ikay tayo. So napaka-importante po sa atin ang family history of cancer dahil doon po papasok na mas gagastos tayo, mas ine-educate namin ng pasyente na ito kinakailangan mas para din may peace of mind. Kasi, ang kasi natin, 40 years old, naku, may mamatay ka na ng cancer bukas. Wala naman. So at least, pagka nagkameron ka ng magandang surveillance at masabi namang negative, just like cancer colon surveillance po, pag kayo po'y na-CT scan at negative naman, for the next 5 years, kami po'y nakakapiho naman na hindi kayo tutubuan ng cancer at least for the next 5 years. Para po meron din tinatawag na peace of mind. So, yun, Doktor. Salamat. So, napaka-importante po talaga ang regular na pagpapa-check up. Na po? Yes, ma'am. So, kaya tayo may MaxiCare na pwede nating magamit sa ating pagpapa-check up. So, wag tayong matakot. Minsan kasi natatakot ang tao or kahit sinong tao, mapababae, mapalalaki, mapabata o matanda, natatakot silang magpa-check up dahil natatakot sila dun sa resulta. Hindi nila alam na yung pagpapa-check up prevention. Makita ng mas maliit, mas madaling makikure. Yes, Kaya siya yung titiisin sa sobrang takot na ma-detect kung ano yung nararamdaman niya, mas lumala. Di ba po, Dok? Tama po ba yun, Dok? Pasyente kasi natin, ang gusto baka ba't kaya mo pa-check up? Baka may makita. Kaya nga tayo nagpapa-check up. Yes. Para hanggat wala pag nakikita. Para lumiit ang Yes, gastos. diyan po pumapasok talaga yung sinasabi natin na healthcare na natin na in partnership with our health maintenance organization like MaxiCare po. And then, prevention is better than curative always. Ayos yan, Jane. I have the feeling na starting today, ang MaxiCare naman ay katulong din natin sa advocacy ng Batangas na ang ating kalusugan, ang ating kapayapaan, ang ating kaunlaran ay ating pinag-uusap-usapan at di tutulong din ang MaxiCare sa provision ng ating logistics, di ba? Yes. Okay. Makakaasa po kayo. Thank you. So, ang susunod na tatanong ay si Marife Tikman, Lieutenant Marife Tikman ng 748 Combat Group. Good evening po, Doc. Ang katanungan ko naman po is, ano naman po yung kaibahan po nung colorectal cancer naman po, dun sa colon cancer? Does it
have the same symptoms po, signs and symptoms dun sa colon cancer? Yes. Parang kasi po yung ating colon, ano po, umpisa natin sa puwit, yung tatawag na anus, ano po yun ang ating colon. Tapos, yung first 5 centimeters po from the anus, yung tatawag na rectum, ano po. And then, 5 to 45 centimeters po ay tatawag na sigmoid. Tapos may descending colon, kasi pababa po tayo, ano, descending, transverse colon po yung tawag, at saka ascending colon, at yung cecum. So, nagkataon lamang po na ito po kasi napaka-importante yung delineation ng rectum at saka sigmoid. Bakit po? Kasi po ito yung mga masasamang hindi magandang pagtubuan ng bukol doon sa bandang rectum at bandang anus. Kasi po pagka po gano'n ang ating pong tumubo ang bukol natin kinakailangang operahan, ito po yung kasamaang palad na masasarahan po yung puwit at magkakameron sila ng panibagong puwit sa tagiliran, yung po colostomy. Kaya po, very po kami sa rectal cancer at saka yung, hindi mo ordinary, pero yung colon cancer dahil po ito po sa perspective nga ng mga surgeons, yung mga nag-oopera. Remember, kami po ay endoscopist or con. So, yun po ay natungan din tayo yung tinatawag na ano bang gamutan sa cancer ng colon cancer. Wala pa po tayong, ang pinaka-effective pa rin po na gamutan sa cancer ay tanggalin po. Kung polyp po yun, kaya pa po namin. Kami po para sa colonoscope, meron po kaming paraan para sungkitin yung polypectomy tawag namin doon para po kunin. Hanggat maliliit pa, yun po ang kagandahan. Sa amin pa lamang natatanggal na. Pero pagka po bukol na, ang nagagawa na lamang po namin ay tinatawag na biopsy. So kumukuha na lamang po kami ng sample through the colonoscope, kumukuha na lang po kami ng sample doon para malaman natin kung ito po'y cancerous o hindi. Ano pa man, kahit po cancerous o hindi, lagi po namin inire-repair sa isang surgeon ang nag-oopera. Dahil sa ngayon po, ang tinatawag natin gold standard ng gamutan sa colon cancer ay tanggalin po yung bukol. May mga study po ngayon at na pwede po yung tinatawag na chemotherapy diretso agad. Pero basically po, ang naitutulong lamang minsan ay pagka po sobrang laki ng bukol o kaya madami, napapaliit muna. Pero yun po ay para lamang mabigyan ng mas magandang space ang surgeon para operahan pa rin at tanggalin pa rin. So ang colon cancer po, kung bukol na, ito po ay surgical, ang ating gamutan. Wala pong, yun po ang tayo po'y mag-iingat sa magsasabi na meron tayong gamot o tabletang may bibigay sa bukol ng colon. Sa ngayon po, wala pa pong proven na sa bukol ng bituka ay meron tableta o syrup o gamot na pwedeng makatunaw po ng bukol. Wala pa po kaming alam. Pwede po siyang makatulong, may mga chemotherapeutic agents, may mga gamot po na pwedeng tumulong pagka-opera para maiwasan yung pagdami ng bukol or kapag ka po ang bukol ay sobrang laki, sinasabayan na po namin ng chemotherapy o radiotherapy tinatawag. Pero wala pa po kaming na herbal medicine na at least sa PMA po ay wala pang ng tableta o syrup na makakatunaw ng colon cancer or polyp at that so yun po ay natatanggal. Pero natatanggal po namin. Ang polyp kami po tumatanggal noon. Pag lumaki na, tatawagin na po aming mga kaibigang surgeon para sila na po ang tumanggal. Okay. So ayaw po nating mapunta sa surgeon hangga't maaari. Yung last question ko na lang po. For example, yung isang person po is na-diagnose siya na meron po siyang colon cancer. Ano po yung chances niya for survival po? Meron tayong tinatawag na stages ng cancer. So, stage 1, stage 2, stage 4. Basically, in stage 1 po, inaandun lamang, walang katabi, malinis, madaling makuha. Stage 2, pagka po napaligiran siya ng kulani, yung po kulani sa loob ng ating katawan, lalo sa bituka, ay ito po indicator ng pagkalat o pamamaga. So pagka po may paligid na, stage 2 na po yun. Pag medyo na yung katabing organ, by bituka, naapektuhan yung pantog, stage 3 na po yun. Pero once, nagpunta na sa liver, sa lungs, yun po tinatawag na stage 4. So, siyempre, pagtaas po ng stage,
pagigsi ng ating tinatawag na chances of survival. Ano po? Okay. So, naandun yung tinatawag na pag stage 4 ay yung tinasabi natin 3 to 6 months. Pero sa totoo lang, hindi naman po kami nagsasabi, pwedeng bukas patayin na yan pag stage 4. Ganun po kabilis pagka pinaabot natin doon sa tinatawag nating stage 4 or metastasis o tinatawag na multi-organ cancer. Ma'am, tatanong lang po dito sa ating kasama. Kasi medyo na-aware po ako kanina na sinasabi nyo, sumaksikir po kayo, no? Nabanggit nyo po na yung incidents, medyo ba yung submission ng cancer o whatever na nodule o polyps na resulta sa inyo ay tumataas? Ngayon po, medyo wala pa naman. Kasi nga po, dahil sa pagkakaroon nila ng health card, so mas may chance silang na-detect ng mas maaga. Unlike kung hindi nila na-detect ng mas maaga, mas malaki yung chance na mapapunta sa pagkakaroon ng kahit anumang cancer, mapakolon, breast cancer. So, lagi ko nga pong paalala sa mga pasyente or sa ating mga nag-a-avail ng mga healthcare benefit, ang ano po prevention. So, mas maigi nang magpa-check up ka kaysa naman ma-confine ka na hindi mo na alam kung kailan ka lalabas. So, mas mura kung check up lang or general check up or yung mga blood chem na gano'n na tinatawag, kaysa dun sa mga operasyon. So talagang ang akin po wag matakot or wag manghinayang kung magkano lang po ba ang pagpapa-check up compared dun sa pagpapakimo at pagpapa-opera. Na po. So yun po yung amin. Maliit lang po ang chance kapag naaagapan. Sa inyo po, bilang nag-handle ng Maxicare po ako ano po yung degree ng incidence ng yung mga detection ng diseases? Yung ibig sabihin ho, early, yung diabetes o whatever diseases ho. Ano ho yung incidence? Kasi ho kayo nakakapag-monitor. Ano ho yung dami ng mga incidents? Diabetic, cancer, or whatever ho? Sa amin po, 'di ba, kasi hindi yun nga, nalalaman pag nagpa-check up. So meron po tayong mga may diabetic, may mga cancer, may mga nagda-dialysis, no po. So nako-cover po lahat 'yon ng Maxicare na pagka na-detect sila lahat ng klase ng modalities of treatment. So uso na nga po yung hindi na conventional way of operating yung ating mga kidney stones. So through modalities of treatment, nako-cover na po yun ng ating health card. So yun po, salamat po. Yun ho, mabalik naman kay Doc Roy. Yun ho bang pagtatae? Sabi niyo kanina, no? Kailangan ho ba agad na, sabi ko kasi ng ibang doktor, pag nagtatay ka, huwag mo muna uminom ng gamot. Tama ho ba yon o kailangan uminom ka kaagad? Okay, gaya po nung dati nating yung diarrhea, kung tayo na may bata, may nakakailan, kasi wala nang napakalinis sa pagkain, depende sa ating immune system. May mga pagkakataon pong medyo nasira ang tiyan natin, naging matubig yung pagdudumi. At kung may bata, wala kang diabetes, wala kang sakit sa puso, ikaw'y bata pa, less than 50. At dumumi ka nagtai ka, 1-2 beses, at nakakainom ka naman, hindi ka nagsusuka, ay di okay lang. So, obserbahan mo lang muna at baka naman kasi yan pong diarrhea is a way of our body excreting or throwing away all those, kung may mga toxins or kwan. So, yung pong pagtatae ay isa sa mga defense mechanism ng ating colon para po ilabas agad. So, ang noon ay magtutubig yan. Pero, kapag ka po yung pagkain talamak ng bakterya, napakadumi, o kaya itatawag ng mga cholera or kwan, or napakababa po ng ating immune system, mga pasyente pong senior citizen, may mga sakit sa puso, or kapag ang dumi niyo po na may lampas ng 10, ay siguro na may magpatingin na po kayo sa doktor, ipa-examine ang dumi.
Hindi po yung, wala nung problema actually pagdudumi, pero yung pong epekto ng pagtatayong sobra, yung dehydration po ang napakahigpit na kalaban natin. Pwede pong bumigay ang ating kidneys. Pero po natatawag na acute kidney failure secondary to dehydration. So, yun po nga natin. Basta po, kahit pa kayo, pagkainom na may malakas kayo, pero kayo nakaupo sa CR at kaya nyo pa naman, okay lamang, basta nare-replace po. Pero, pag siguro na may nakasampu na kayo isang araw, ay ipag-sabi, kayo po'y kumonsulta na. Kahit naman po sinong general practitioner, ay mabibigyan kayo ng magandang payo, paano itatala. Pero isa, dalawa, tapos naman at wag lang muna mga inom mamantika, iwas muna sa gatas, dairy products, tapos mag-hydrate po. Meron po tayong mga preparation like yung Hydrate na meron pong mga electrolytes kasi manghihina po tayo eh. So, kung pwede po yung mga ganon. Ano nga ba yung ating basic, kung ba, hindi makinakailangan wala kang pera, ano yung basic solution natin? Yung pong brat diet po usually yung binibigay namin. Banana, rice, apple tea. Tapos, yung solution po ORS solution. oral rehydrating solution. Rohal hydrate po. Isang pitsil na, kung wala kayong pera, isang pitsil na tubig, isang hugasan ng kamay, isang kurit na asin, isang kurit na asukal para masarap-sarap at siya pong iinumin. So, basic po yun. Kahit wala kayong pera, pwede niyo pong i-replace yung inyong Oresol na yun. Oresol na po yun. Oral rehydrating solution. Okay. Siguro lang malinis yung tubig. So, ibig sabihin nyo, 1 or 2 na isang beses pa lamang, so okay lang po. What if po, ako, aminin ko po, pag medyo sumama ang pakiramdam ko, 1 to 2, talagang bumabagsak bigla ako nahihilo. Ano ho ibig sabihin nun? Well, ibig sabihin po nun ay medyo may some form of dehydration po kayo, kaya kayo nanghihina. Yes, sir. So, medyo kayo, wag nyo nang hintay magdalwa. Isa pa lamang, mag-replace na ho kayo dahil sa pangalawa po ay nanghihina na eh. So, ibig sabihin, pero kung based on your pattern po, so basically, parang medyo mas madali kayong ma-dehydrate. Kaya nanghihina agad. Ako, sa part ko, hindi ho pwede nating hintayin na yung 1:10. Merong mga tao na mabilis na ma-dehydrate. Yes, sir. So ako yung ibig sabihin nun, ako sa isa doon. Yun yung sa sili naman, sinasabi nga natin kanina. Sabi nga, marami ho kasing per se yung sa sili. Nagiging para hong panuntunan. Kasi sa edad natin, sinasabi nila, ang sili is one of the aphrodisiac. Ano? Pare. Malay ko. Ayan ho, yun ang ibang tao, umiinom, kumakain ng sili, but then, nagre-resulta sa almoranas. Ano ang pwedeng explanation doon? Well, ito po kasing mga spicy foods or sili. Hindi kayo mapansin yung pagka kayo nangain, madami si pakloy na labi ninyo, kayo pinapawisan. Tatawag na vasodilatation. So, nagdadilate po ang ating mga blood vessel. Ngayon, ay kalimitan naman po ng mga pasyenteng, ay mga mag-iinom na mumulutan ng spicy. Ano bang ilalagay mo ng spice? Ay di karne red. So, ito po may kinalaman din sa pagkain ng madami, lalo't karne. So, chili con carne, chili con guan. Ngayon, kung ikay may almoranas, mas matigas ang dumi mo. Ay siyempre, ang chili, isa pa po, may direct irritant effect po ang chili. So, kung almoranas nyo po yung nagdudugo at nadaanan pa ng chili-laden na dumi, ay mas masakit po yun. So parang na-incorporate nila sa almoranas yung sili, pero actually ito po is one of the major irritants ika nga. Tsaka talagang nakakapag-dilate at yung po kalimitan kasi ng pagkain, well, bihira yata naman yung talagang umunguyala ng sili, pero kalimitan may kasama itong masarap na laputahe. Kaya po yun ang nangyayari. Sabi niyo ho, vasodilator. So, hindi siya aphrodisiac kasi vasodilator siya. Expand niya Di ba? So, kung aphrodisiac siya, it's more on contraction. Di ba? Well, hindi po.
hindi po kasi direct, ewan ko po kung si Tito Diggy pag nakakapain ng sili, buhay na buhay. Pero alam po natin, lahat tayo nag-iinit pag kumain ng sili. Hindi ko alam kung pati yan nag-iinit din. Pero yung pong vasodilatation, basically, ang ato po, ang ano po ng tinatawag na quote-unquote erection is vasodilatation din naman po yun. Hindi po lang namin alam kung gaano kadaming sili kakainin mo bago mabuhay iyan. Hindi kasi galing ako ng Baguio 3 weeks ago. Yan ho yung sinasabi nila. So sabi ko, pinag-aaralan ko, nabanggit nyo nga vasodilator, so vasoconstrictor. So contradictory, di ho ba? Vasodilator and vasoconstrictor. So hindi pa pwede. Ang erection po ay vasodilatation. Po, hindi po siya contradictory, kaya po parang ina-associates as aphrodisiac. Siguro, well, ito po hindi, very indirect po. Maybe because, sabi nga ni pagka spicy foods makes you hot. Basically, the warm sensation siguro makes you in a mood for being, kasi you're warm, so kaya po siguro na-associate yung spicy foods to as aphrodisiac po. Doc, masyadong concerned ka sa mga aphrodisiac thing. Hindi ko pinoproblema yan, Doc. Masyadong nag-aalaala ka ngayon eh. Correct po yun. Healthy living. Dr. Roy, hindi ko pa inaalaala yan. Doc, so, nasa isip ko lang, colon cancer month. At kaya tayo nagsa-celebrate nito, colon cancer awareness. Hindi naman ang ibig sabihin ay napakarami na ang nagkakaroon ng colon cancer, pero marami ang nababalita natin na sensational cases o mga malalaking tao na nagkakaroon ng colon cancer. Presidente ng Amerika, Presidente ng Pilipinas, mga kung sinong mga multibilyonaryo dito sa atin. At yan ay nagiging concern natin. Pero hindi naman ganun karami talaga ang nagkakaroon ng colon cancer. At kaya naman natin pinag-uusapan ay para hindi natin abutin na magkaroon ng colon cancer kapag ka-cancer na ang inabot natin, napakahirap. Kahit na yan ay hindi colon, anumang cancer, ay napakahirap na yan. At yan ay inumang ating colon, kaya kailangang pag-uusapan natin ay sapagkat umaga, tanghali, hapon, ay may 5 beses yata tayong kumakain. So lahat ng ating solid waste ay diyan pupunta. Yan ang daanan. At hindi maaring hindi maghapon laging umaandar yan. Kung kaya, kinakailangang inaalagaan natin ang ating bitukang malaki. Ang tawag doon natin, di ba? So, kaya naman, kinakausap natin ay ang katulad ni Dr. Roy, na internist na, ay ang tawag dito, gastroenterologist pa. At anong tawag dito? Endoscopist. Endoscopist. Yung kanyang galing bilang doktor ay mayroon siyang extrang knowledge para kung umabot tayo doon sa kinakailangang makita na yan ay may cancer nga o mapatunayan na yan ay cancer, ay yung gaya niyang doktor ang kakausapin natin. Pero kahit naman sinong doktor na suki natin, halimbawa yung aking family doctor, o kung siya man ay ENT o siya man ay practicing na basta siya ang aking palaging pinagpapacheck upan, sa kanya lagi ako nagpapacheck up. Alam niya kung kailan ako ay ikukonsulta sa iyo, kumbaga inire-refer sa iyo sa gastroenterologist. So alam pa rin niya yung basic na nangyayari sa ating katawan. At siya ang higit na nakakaalam sa atin, sa ating pamilya, kung siya ay ang ating buong pamilya pina-check upan sa kanya. Pagkatapos, siya ang magsasabing pumunta ka kay Dr. Roy. O kasi Dr. Roy naman asuki mo, di siya naman ang kaagad na alam niya. Hindi naman kinakailangan palaging pagka naramdaman natin ay tayo agad ay baka kinakailangan ko na ng colonoscopy ni Dr. Roy. Siguro punta tayo sa ating pinagtitiwalaang doktor at siya ay magsasabing dalhin muna kita kay Dr. Roy. Di po ba, Dr. Roy? At yung colon cancer,
ay kaya nga tayo ay may colon cancer awareness month para huwag na tayong magka-colon cancer. Ibig sabihin, bago pa mangyari yon, ay mayroon na tayong regular visit sa ating doktor at mayroon ng yung tungkol doon sa bahaging yun ng pag-iingat sa katawang, sa parting yun ng ating katawan, ay kinakailangan kung dapat ay ipasilip na natin. Pinasisilip nga, tawag doon. Opo, Dok. At hindi naman nangangahulugan na tayo ay lagi na ngayong mayroong epidemya ng colon cancer. Correct po yan. Laging ginagamit natin ang ating colon. Para maalagaan po yan, lagi tayong magpupunta sa ating doktor. At ang may mga eksperto na mga magagaling na katulad ni Dr. Roy na nagpa-practice dito sa atin, sa Lipa, particularly sa Mediatrix Medical Center at saka sa Cabrini. Siya po yung ating, ang tawag doon, endoscopist. Na espesyalista po doon. Kaya lagay ang loob po natin. Napakagaling po niyan ating si Dr. Roy. Thank you. Okay. So again nga po, yun nga po ang tama po, Tito Ding, ang inyong sinabi. Ang basic naman, basic general practitioner po, alam yan na yung nasa industrial clinic, si Dr. Zina internist, kahit po ENT, basta po lisensyadong doktor, alam po yung mga yan. So punta lang po kasi yung family physician at sila po ang magsasabi kung kinakailangan po kayo magpunta. Gaya din po ng mga sa MaxiCare po, meron tayong mga industrial medicine doctors. Sila po actually nag-identify kung kinakailangan ipadala sa amin or kung para po na, ang tawag po rin na i-streamline ng mahusay. Hindi po yung parang chapsuy lahat na ginawa. Hindi naman. Yung po din ang ayaw namin yung magkameron ng fear factor na tinatawag na akala nyo may epidemic na ng colon cancer na buo. Lahat ng may dugo ay kwampo. So doon po pumapasok yung ating health maintenance or yung mga insurance para po may mga industrial clinic doctors, mga internist natin at general practitioner para po ma-streamline iyan at malaman. Ipapaliwanag muna, pumunta muna ay doktor kasi hindi naman lahat kinakailangan ng CT scan, hindi naman kinakailangan ng colonoscopy. Yan po. Siguro matanong ko lang dito sa kay MaxiCare. Yun bang regular check-up ng tungkol sa mga procedure na ito, mga endoscopy at colonoscopy, yun ba ay kasali sa covered ng ano? So, mabuti ito dahil preventive maintenance. Malaking bagay ito. So, yun po ang pinaka-importansya na meron tayo. Dumadaan tayo sa industrial doctors na po. Dahil doon pa lang, nadadiagnose na nila kung kaninong doktor i-refer. So bago pa naman po ibigay or i-refer sa espesyalista, i-assess muna. I-assess muna natin kung ano ba talaga. So hindi agad nasasabihin na may bukol ka, natakot na, kala may cancer na. So meron po tayong series of laboratory examination, may series of tests. Hindi po yan pagka naisip natin na na-compare lang natin, ay symptoms na to, yun na yun, takot na. So hindi po. So kaya po nandun ang mga katulad ni Dr. Roy na endoscopist, meron ding mga may mga nagmamammogram. So iba't ibang level, iba't ibang doktor, iba't ibang espesyalista, dun po nag-uumpisa. So, hindi po agad-agad diretso kay Dr. Roy kapag ka merong ganong simptomas. So, doon po muna tayo dadaan sa mga series of examinations. So, doon naman sa pag-examine, huwag din matakot na bakit kailangan i-examine. Bakit kailangan ganito ang initial diagnosis, but ang final diagnosis ay ganito. So, unang-una po, naiiba talaga ang final diagnosis sa initial diagnosis. Dahil sa initial diagnosis, wala pa tayong series of tests na ginagawa. So, upon examination, upon conducting laboratories, doon pa lang tayo nagkakaroon ng final diagnosis. And then, that's the time na na-identify natin kanino bang espesyalista i-refer ang ating pasyente. So, may series po talaga. Huwag tayong magalit kay doktor na hindi agad tayo na-diagnose or hindi agad nabigay yung resulta. Kaya nga po, bago mabigay ang resulta, mga 3 to 5 days or mag-aantay muna tayo ng ilang oras dahil ina-assess po talaga. Madagdag ko lang, Tito Ding, dalawa po ang aming nire-recommendang kung kayo po ay sa hirap ng buhay ngayon. Pero kailangan tayo mag-invest sa either kayo po kumuha ng isang health insurance, arrange mo like MaxiCare.
samahan po natin yung PhilHealth. Okay, kasi po yung PhilHealth naman, pag kayo nagkasakit na at properly identified po, maganda na po ang mga benepisyong ibinibigay ng PhilHealth ngayon. So, tapos yung pong, meron na po tayong mga tinatawag na sponsored, so basically by PhilHealth alone will come. Ngayon po, mas maganda rin siyempre dahil po health may insurance po din yung natin, Maxi Health Insurance po. Minsan po yung hindi nakukover ng PhilHealth, nakukuha ng Maxi Care and then kuhan. So, basically, ang role po ng ating health maintenance insurance po ay kami po actually nag-identify no mismong sakit at kami po ang nagre-recommenda sa MaxiCare ano po ang pwedeng gawin. At ayon din naman sa kasunduan ng pasyente at saka noong kaya ng insurance ay doon po pumapasok yung approval na tinatawag. So minsan nagkakameron ng kaunting hindi pagkakaintindihan doon sa minsan ay meron kasing mga exclusion criteria sa tinatawag na yun po kailangan ipaliwanag lang sa pasyente na baka may mga dahilan ba't hindi na ako cover So yun po kailangan talaga ng parang ka-team namin ng katulad ng MaxiCare para makatulong din sa pasyente at ma-maximize yung kanilang pinuhunan na sa kanilang insurance. But again then, usually prevention or wag early detection ang amin pong And then, PhilHealth will also take care, especially kung pagka po na hospital, malaking tulong po na ibibigay ng PhilHealth. Kaya po, ina-advise namin mga pagka kayo hindi na minor de edad, kayo po ay kahit yung tinatawag na self-employed po, pwede naman po kayo mag-PhilHealth. At ang ating pangarap ay universal coverage ng PhilHealth and other HMOs, health maintenance organization nga ba ang ibig sabihin nun? Doc, siguro bago yung huling mga tagubilin mo sa ating mga manonood, hihinga natin ng update ang 748 Combat Group. Para naman po sa mga civil military operations na naisagawa ng aming grupo, ang 748 Combat Group, nitong nagdaang 01 to 07 March 2014. Noon pong 1 hanggang 2 po ng March, nagkandak po tayo ng joint AFP and PNP checkpoint sa pangunguna po ni Staff Sergeant Austria, Philippine Air Force, kasama po sina PO1 Hernandez at PO1 Guno na isinagawa po sa Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Noon naman pong 03 March, 8 personnel po ng aming grupo sa pangunguna naman po ni Sergeant Babiera ang nag-provide ng security assistance sa Dondon Ship Supply and Marine Service Corporation headed by Mrs. Zenaida Tapawan, sister of the owner of the said corporation. Ito pong activity na ito ay ginawa sa Keppel Shipyard, Barangay San Miguel, Bawan, Batangas. Noon naman pong 03 March, nagkaroon po tayo ng medical treatment activity kung saan ang isa po sa aming mga CMO personnel, si A2C Alvarez, ay nag-assist po sa 1 year and 4 months old patient from Barangay San Agustin, Ibaan, Batangas, na meron po siyang mass sa kanyang likod. At sinamahan po natin siya para sa kanyang medical check-up sa JRR MMC Tayuman, Manila. Noong naman pong 04 March, nagkaroon po tayo ng bloodletting activity kung saan 12 personnel po ng aming grupo sa pangunguna po ni First Lieutenant Kalunsag ang nag-participate sa bloodletting activity na isinagawa na initiated by the LGU of San Jose Panganiban, Camarines Norte. At noon naman pong 4 March din po, nagkaroon po tayo ng information drive and Philippine Air Force recruitment kung saan sa pangunguna po ni First Lieutenant Soriano, nagkandak po tayo ng nasabing activity. Kasama po natin dito ang PNP ng Mataas na Kahoy sa pangunguna naman po ni PSI Lorin Jr., ang Chief of Police po ng nasabing estasyon, na isinagawa naman po ito sa Holy Trinity School, Barangay Poblacion, Mataas na Kahoy, Batangas. Noon naman pong at on the same day po, nagkaroon din po tayo ng symposium. Same personnel po yung mga kasama po natin dito. At na naman pong 4 March din po, nagkaroon po sumali po yung grupo namin sa
sports activities na isinagawa naman po sa BPPO sa pangunguna po ng aming Deputy Group Commander na si Major Villarin. Noon naman pong 5 hanggang 6 ng March, 7 personnel po ng aming grupo sa panguna naman po ni Staff Sergeant Rectin ang nag-participate sa optometric mission initiated by Sangguniang Panlunsod ng Batangas City headed by Honorable June Berberabe, Vice Mayor of Batangas City in partnership with Golden Eagle Rescue and Preparedness in Disaster with Humanitarian Assistance Incorporated headed by Reverend Dr. Jovito C. Salonga, na ginanap naman po ito sa Barangay San Andres or Isla Verde, Batangas City, Batangas. Nagkaroon din po tayo ng medical treatment activity and transportation assistance noong 5 March kung saan 3 personnel po sa panguna naman po ni Sergeant Babiera ang tumulong po at nag-assist sa ating 3 pasyente para sa kanilang check-up sa JRRMC Tayuman, Manila. Noon naman pong 06 March, ang aming pong personnel ulit na si A2C Alvarez ay nag-conduct po ng medical treatment activity or medical assistance sa isang post-operative patient po natin na residente po ng Barangay Balatbat, Lobo, Batangas sa Kelco, Ilihan, Batangas through the aid of Dr. Nelson Manuel. Noon naman pong 07 March ay nag-conduct po tayo ng isa pa pong medical treatment activity kung saan yung isa po nating pasyente mula sa Barangay San Isidro, Rosario, Batangas ay sinamahan po natin sa kanyang medical check-up sa JRMC Manila. Last na lang po, we would like to invite po everyone to join the Philippine Air Force. Meron pong exam ngayong darating na 25 to 26 March dito po sa AETC Fernando Air Base, Lipa City. Tadaanan ko na rin po yung mga qualifications po natin. Must be a male or female, natural-born citizen of the Republic of the Philippines, educational attainment, PAFOC or yung para po sa officer po natin, dapat po ay may baccalaureate degree or para naman po dun sa mga candidate soldier or enlisted personnel po kapag ka nakatapos at least 72 college units. Yung height po natin is 5 flat na lang po for male and female. For yung age po, para po dun sa PAFOC or yung officer training po is not less than 20 years old and not a day older than 24 years old upon admission for training on 01 August to 1990 to 01 August 1994 po yung mga birthday, yung pong nasasakupanan. Sa CS naman po, not less than 18 years old and not a day older than 23 years old upon admission for training on ito po, yung pong nasabi. Or ito naman po yung may mga birthday naman po from 28 October 1991 to 28 October 1996. Yun po yung mga edad po na pasok po. Must be single, never been married, and no legal obligation to support a child or children, physically and mentally fit for military training, with good moral character. At ang mga initial requirements po natin, fully accomplished application form, 2 pieces, 2x2 ID pictures with white background, photocopy of NSO birth certificate, and photocopy of transcript of records. Yan po. Yan lang po, sir. Ito po, sir. For more information, pwede po tayo dito rin mag-inquire po sa EETC po, dito po sa Fernando Air Base, dun po sa C1 po nila or sa admin po nila dun. Or kahit po itong mga andito po sa gate po natin yan, pwede rin po sila dong magtanong para mas madali po sa kanila. So, batiin na rin tuloy natin ang ating AETC Commander, si General Dong Di Matatak, na isip civilian po ang taong yan, na very much a Rotarian, napakamatulungin sa mga tao. At ang ating Philippine Air Force na sa kasalukuyan ay mayroong Disney Tales performance dito sa De La Salle Centrum na the best of the artists ng ating Philippine Air Force ay nagpe-perform para sa ating mga kababayan. Ipinapakita nila, ito po isang fundraising event na ginagamit ay ang mga talent
nga ng iba't ibang miyembro ng Philippine Air Force galing sa buong Pilipinas at sila ay pinapakita nila na sila hindi lang paglaban, armadong paglaban, kung hindi nandyan din ang kanilang sining. At ito po ay isang fundraising activity para sa mga development youth and development projects ng Philippine Air Force jointly with the Rotary Club of Lipa South. Ito po ay samantalahin natin na pinasasalamatan natin itong ating mga ilang tao dito sa Department of Education dito sa atin. Ang ating superintendent, ang ating pong assistant district superintendent at mga supervisor. At tayo po ay humingi ng tulong kasama ang ating mga opisyalis ng Philippine Air Force para matulungan ang activities na ito ng ating Philippine Air Force para sa mga kabataan. Ang update ng Rotary Club of Lipa South. To give you updates na po, nagkaroon na po ng magandang resulta ang ating joint project with the Philippine Air Force together with the Rotary Club of Lipa South. So ito po ay umpisa pa lang. So hindi po ito natatapos sa ating Disney Tales for a Cause. So ito'y tuloy-tuloy po na proyekto para makatulong sa ating mga kabataan sa pagpapadevelop ng kanilang pagkahilig sa sports. So hindi natin maiisip, baka mamaya dito sa ating mga dinevelop na mga youth, doon manggaling ang ating mga athletes na ilalaban natin hindi lang sa ating bansa, kundi sa pandaigdigang paligsahan. So kaya po hinihingi rin namin ang inyong suporta na wag pong matapos sa ating Disney Tales for a Cause ang ating pagtulong, kundi tayo tuloy-tuloy na mangalap ng ibang impormasyon pa na ipapalabas din namin dito sa UpUp Batangas tungkol sa ano pa bang proyekto ang kasunod pagkatapos nitong ating naganap na Disney Tale for a Cause. At nais nating batiin ang pamilya nitong si PNP Senior Inspector Dwight Fonte. Ito po ang ating Public Information Officer ng ating PNP Batangas. At ang ating pong Provincial Director, nais po nating batiin, bahagi ng ating UpUp Batangas, programang UpUp Batangas, ang update ng ating mga kapulisan. At yun nga pala, kaya natin binabati si Dwight, ay napaka-family na tao ito. Today, this month is Women's Month at napaka-mahal po niyan ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya. Kaya PIO, Senior Inspector Dwight Fonte at ang iyong may bahay, binabati ka namin. So, parting words and update ng Lipa City Medical Society. Dok, tatanungin ko lang, hindi ko kasi natatanong si Dr. Z. Siguro sa maliit na bahagi lang, in one sentence. Ano ba yung specialty mo at hematology? Bakit dapat pala napagsama natin yung usapan ni Dr. Si Dr. yung cardiologist at saka yung hematology kasi yung puso at saka yun namang dugo. Ang hematology po ay ang pinag-aaralan po namin ay yun pong lahat po ng bahagi po ng dugo, yun pong simula po sa paggawa niya hanggang sa paglabas niya po sa dugo. Dahil po ang dugo po ay pumapasok po sa lahat ng bahagi ng katawan, so maaari po makaapekto po siya sa lahat ng sistema po ng katawan. Kaya po yun yung ating pinapag-aralan. So, Doc, your update sa Lipa City Medical Society at ang iyong bilin para sa iyong specialty sa ating mga kababayan. Okay, ngayon pong home stretch ng aking termino bilang presidente ng Lipa Medical Society. Ang importante pong mga pangyayari ngayong February, gaya po na nabanggit dito ding nung last episode, yung sa last General Assembly namin for this year na ginanap sa Pavilion, na ito po pinuntahan ng national officers namin, aming presidente si Attorney Dr. Leo Olarte, aming Vice President
President, si Dr. Bernardo, at ang ating pong ipinagmamalaking PMA National Treasurer na si Dr. Benny Atienza po ay nakasumama sa amin. Kasama na rin si Dr. Dennis de Guzman, yung aming Presidential Assistant, na naging successful po yung aming General Assembly kasi po karamihan po ng past presidents ay naandoon. At siyempre, special thanks po kay Tito Ding, Casey, at siyempre ito sa aking mentor, si Dr. Tita Andal, na nagbigay pa ng isang napakagandang regalo. Thank you very much, Dr. Tita. Thank you po sa inyong support. And kayo po yung idol ko talaga eh. Okay. So pagdating naman po sa announcement, mayroon po ako yung nagpapasalamat din po sa sumama at nakitakbo sa amin sa last Sunday na isang successful fund run ng Mediatrix Weight Management at Lipa City Medical Society. A fund run held at Malarayat Golf and Country Club. So, ang ating pong mayroon pong kiddie, napakaganda po, napakasaya kasi 420, around less than 500 po ang aming runners from kiddie na umano ng 1 kilometer, 3 kilometers, 5 kilometers, sisi po ay 3 kilometers. At syempre, yung mga Ironman, nakatulad ni Tito Ding na sumama sa 10 kilometers. Okay, so, and congratulations Tito Ding. Balita ko nangalhati. Hindi ka last of the pack. So, sa akin po kayo ang champion. Okay. And bilang huling project namin, actually po, napaka-importanting event ay ang tinatawag natin na general election po, which will be held next Sunday, March 16 at Mary Mediatrix Medical Center doon po sa Lilian Magsino Hall, Calleja Building. So half day po yun, whole day actually, pero we are encouraging, I'm calling all members of Lipa City Medical Society to please come on March 16 at Mary Mediatrix Medical Center to vote for the next national leaders of Philippine Medical Association as well as the local officers of Lipa City Medical Society. Basically po, kami po meron tinatawag na succession. Meron na po kaming President-elect, si Dr. Myla Napisa. Ito po ay napaka-aktibo ting Dr. Myla. Umpisahan mo nang maupo ngayon dito next week. Aking pong iimbitahan, hopefully po next month, ay isasama na po natin si Dr. Myla Napisa. Siya po ay basically confirmed na after the election natin. And isasama ko po siya next month dito para po maipakilala at mailahad po kanyang mga susunod na programa. At hopefully, ay ang APAP Batangas po ay magiging kapartner ng Lipa City Medical Society for the continuing medical education of all our followers and viewers, especially in the community. So, again, ako po hindi pa nagpapasalamat dahil malamang mag-guest pa rin po ako dito basta po si Tito Ding nanginginig pa. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Roy Gonzales, President ng Lipa City Medical Society at ang inyong gastroenterologist at your service. So maraming salamat Dr. Roy. Kung ang inyo pong mga anak ay maimbitahan ng ating Philippine Air Force o ng may mga teacher o kaya ay ang ating mga kapitan ay ma-invite para mag-summer youth camp dito sa Fernando Air Base. Ito po'y libre, hindi po magbabayad ang sino mang mga bata at kaya nga po may mga fundraising, yun pong pag-golf ginagawa ng Fernando Air Base ay ito'y para maibahagi ang expertise ng mga trainers ng ating Philippine Air Force para yung mga kabataan ay makaranas ng libreng serbisyo ng galing sa Philippine Air Force. At muli ang aming pagpapasalamat sa Blue Sapphire na laging maasahan at laging umaagapay. Ang inyong mga birthdays, kasalan, parties dito po sa Blue Sapphire na napakaganda at napakalinis na venue. Di ba Tito Ding? Oo, mayroon silang yung bar diyan, mayroon silang hotel, kasalan, birthdayhan, restaurant, araw-araw na meeting po pwede ninyong gawin dito sa Blue Sapphire po. Dito po yung sa may harap ng main gate ng Fernando Air Base. Siyempre po, salamat din po sa MaxiCare na mula ngayon tayo ay kaagapay natin itong MaxiCare na sinusuportahan itong ating APAP Batangas. Ang kanilang telepono ay 313-4299 at 312-5418.
Salamat po sa kanilang napakabait na unit head, si Miss Mary Jane B. Morillo. Yan po ang incoming president ng Rotary Club of Lipa South. Salamat, Mary Jane. Salamat, MaxiCare. Up, Batangas. Maraming salamat po. Mabuhay. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.